Hinamon na niya ang taong bayan. Sabi niya, if you don't know how to get angry at the corruption and the money that should be given to the poor but goes to the pocket of powerful people, then something is wrong with your Christianity. Isang panawagan na ito pakonsensya sa mga Kristiyano. Dapat pupunta na tayo dito sa Shrine. Lahat, panawagan niya rito. Maganda ito ang sinabi ng ating puting obispo. So, nanawagan na sila. So, ibig sabihin, dadami na tayo dito mula ngayon hanggang abot tayo sa November 30. Dahil ang November 30, Bonifacio Day, yun ang kalayaan nating tunay. Mabuhay si Bonifacio! Buhay! Buhay si Bonifacio! Mabuhay! Tapos, alam niyo mo na, sinap Pina si Inday. Meron pang balita, linusob na ng NBI. Talagang wala nang rule of law dito. The Vice President at the President, pareha lang yun. Pero nilusob na nila, wala lang silang respeto. They can only remove the Vice President kasama ang President sa impeachment. Correct. Bakit nila ngayon ginagamit, weaponize nila lahat ng mga government instrumentalities para lang idiin si Inday Sara? Sara? Kampi-kampi sila, Sek. Kagaguhan na to. So dapat tumindig na ang taong bayan. Tumindig na tayo. Tuloy na to, wala lang umiyan. Ito po, mga kababayan ko, mga unay na nagmamahal. Actually, paus pa rin po ako dahil kasisigaw ng ating mga karapatan. Kalayaan natin magsalita. Kaya paus po ako, pasensya na po. Panawagan ko po sa ating mga kababayan na may pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Sana po ay nasa inyo po yan, yung bukal sa inyong kalooban. Mag-iisa po kayo. Kasi ito po ay hindi na po usapin ng politika. Ito po ay usapin na po ng bayan at mamamayan. Ang nangyayari po kasi ngayon ay masyado na tayong pinupolitika ng gobyernong ito. Kung iisipin nyo po, wala naman po tayong mapapala dyan sa mga Quadcom investigation. Wala po tayong mapapalang kabutihan sa Quadcom investigation. Pero bakit dito sila tumututok? Hindi nila tinututukan ang problema ng ating bansa. Hindi nila tinututukan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi nila tinututukan ang pagtaas ng ating kuryente, ng ating tubig. Nakakalungkot isipin, akala natin naaahon tayo kapag si BBM na upo. Pero napudol-budol tayo ng kanyang pamamahala. Masyado pong oppressor ang ginagawa niya. Isipin nyo naman po, ngayon kasalukuyang may NBI sa Office of the Vice President. Magsiset sila ng subpena para sa pangalawang Pangulo. Wala na po silang sinusunod na batas. Kaya panawagan ko po sa mga mamamayang Pilipino na may tunay na pagmamahal para sa bayan. Mag-isa po kayo. Dahil kawawa po ang inyong mga anak. Kawawa po tayo sa pamamahalang bangag. Wala po tayong aasahan dito. Gewang-gewang po ang ating bansa. Dahil masyado silang namumulitika. Masyado silang pinopokus ang usapin kay Duterte. Natututusin, ang Duterte ay gumanap sa kanyang mandato nung siya ay Pangulo. Number 1 yan tinutukan ang peace and order. Kaya nagkaroon ng kapayapaan ng ating bansa. Ngayon nagsisimula na naman tayo mapunta sa isang kaguluhan. Itong bagay na ito, nagaganap na ito, kung titigilan nila ang Quadcom investigation sa mga Duterte, wala sanang kaguluhan. Sana lahat tayo ay payapa. Subalit, masyado na nilang pinupolitika ang ating bansa. Kaya sana po mga mahal kong kababayang Pilipino, magkaisa na po tayo. Mahalin natin ang Pilipinas. Masyado na pong mga abuso. Piruin ninyo, dapat ang tinatanong nila doon sa statement ni Ma'am Sara kung bakit nga pa nasabi ito ng ating pangalawang Pangulo. May dahilan kung bakit niya nasabi yun. Dahil meron pong banta sa kanyang buhay. Kaya po siya nakapagsalita ng ganun. To protect herself. Dahil meron nga pong banta. Kaya siya nakapagsalita ng ganun. At yung sinabi ng ating pangalawang Pangulo, hindi naman po mangyayari yun kung hindi siya papatayin.
ang kanya po ay security lamang po ang statement niya. Dahil meron din po siyang pagbabanta na hindi na niyo nalalaman. Pero may pagbabanta sa kanyang buhay. Kaya siniguro niya ang kanyang sarili, nag-statement siya ng ganon, na kung siya ay mamamatay o papatayin, ay patayin yung tatlo. Dahil sila ang author kung siya man ay mamamatay. Yun po ang tunay na dahilan kung bakit siya nakapagsalita ng gano'n. Sana imbestigahan po ng malalim. Hindi yung ngayon suprena agad. Kukunin ka agad nila ang pangalawang Pangulo. Bakit? Wala na po ba tayong batas? Wala po ba tayong kalayaan na ipayag ang ating sentimento, ang ating pagkadismayado sa pamamahala ng gobyerno ngayon? Nakakaawa po ang next generation. Wala na pong pondo, nasa mga pulsa na nila. Yung quadcom na yan po ang simula at ugat ng kaguluhan ngayon. Tigilan nyo na ang quadcom. Magtrabaho kayo. Huwag puro Duterte ang pinag-iinitan nyo. Mga mahal kong kababayan, masyado na po itong pang-aabuso ang ginagawa sa atin. Kaya gumising na po kayo. Dito po nakasalalay ang next generation, ang ating pangalawang henerasyon. Wala na po silang mapapala sa pamamahalang ito. Masyado ng politika, masyado nilang binabasag ang pagkatao ng mga Duterte. Dahil alam nila, sa 2028, ang Duterte ang magiging Pangulo. Kailangan pa ba pabutin 2028? Hindi! Ito aabot. Ito aabot. Kaya sana mga mahal kong kababayang Pilipino, gumising na kayo sa pagkatulong. Kawawa po. Kawawa po ang ating bansa. Masyado na pong napupusapos, masyado na pong inaapi ang mga mamamayang Pilipino. Wala na silang nire-respetong batas. Ngayon, na-extend pa ang contempt status ni Atty. Lopez. In-extend pa nila ng panibago. Nagdagdag ng araw ng contempt. Yan po ba ay naaayon sa batas? Labag sa batas din po yan. Mga terorista, posisyon. Magtanong kayo mga kaibigan, magtanong kayo. Kaya sana naman, itong nagaganap na ito, ayaw po namin ng karahasan. Kami po ay nandito hindi para manggulo. Kami po ay nandito para ibahagi ang aming pagkadismayado at ang aming sentimento na masyado na tayong binubusapos sa pamamahalang ito. Kawawa ang bayan natin. Kawawa ang mamamayan sa nagaganap ngayon. Unahin niyo munang pag-aralan, imbestigahan ang mga pagtaas ng mga bilihin. Yan ang unahin niyo para may pakinabang para sa mga mamamayan. Hindi yung quadcom na yan. Tigilan niyo na yung quadcom investigation na yan. Dahil yan ay pera-pera, kaya kayo nag-iimbestiga dahil pera-pera. Kuya, kumusta po yung sabi niyo kanina may nagpuntang mga NBI doon sa kay BP Sara, doon sa opisina. Ano pa ba sila hanggang ngayon? Malamang nandun pa kasi bago ako pumunta rito, nakita ko, naka-video, nandun sila para mag-serve ng suprena. Ang tanong, bakit? Ano po ba ang kaso? Sinasabi yung statement na papatayin yung tatlo. Wala pa pong pagpatay na gaganap. Yan po ay mangyayari lamang kung siya ay papatayin. Dahil alam niya po, kayong tatlo na yan, sa kanyang sarili alam niya na mayroong partisipasyon sa kanyang buhay, mayroong banta sa kanyang buhay. Kaya nakakapagtaka nga bakit nagkaroon ng suprena sa Office of the Vice President. Labag sa batas po yan. Wala po yan sa batas natin. Sige, tama na po. Ang tanong kayo. Ano masasabi ninyo gaya nga po na pinahayag nyo sa ngayon na may banta sa buhay si BP Sara. Subalit, naglabas po ng statement na magre-react daw ang Pangulong BBM patungkol sa kanyang sinabi. Kaya nga po sinabi po, nag-release po ng sakina.
So sa halip na si VP Sara ang nagsabi na siya ang pinagbabantaan, ang Pangulong Bongbong Marcos naman ang nagsasabi ngayon na yung buhay nilang tatlo ang pinagbabantaan ng VP Sara, kaya nga po nag-release ng subpoena. Ano po ang masasabi niyo patungkol po dito? Ang masasabi ko, over defensive sila. Sila ang okay. Kasi, kung tutusin, nakita niyo po, si Ma'am Bibi Sara may ebidensya po na siya ay muntik-muntik ka ng patayin. Meron po siyang laslas dito kung natatandaan niyo po. Kaya, ang kay Ma'am Bibi Sara, siya ang meron talagang banta kung bakit niya nasabi yun. Dahil nga, kung sakali may mangyayari sa kanya at siya ay mamamatay, siya po ay naghihilid. Napatayin din ang mga pumatay sa kanya. Yun po yun. Kung tungkol sa subpena, yun nga po nakakagulat dahil bakit na-issuean agad ng subpena ang bilis hanggang court. Dapat sa batas po yan. Wala pong human rights doon. Bakit nagkaroon agad ng subpena? At ang nag-serve ng subpena, mga NBI pa na isa sa mataas na kasangay ng ating mga military. Bakit ang NBI pa? Dahil mga abogado, dapat alam nila yun na yung ginawa nila ay against the rules din, against the Constitution. Nakakalungkot isipin. Ngayon, Pilipino sa Pilipino ang nag-aaway. Dati ang mga kalaban natin ay mga dayuhan. Ngayon, Pilipino sa Pilipino na. Nakakaawa talaga ang ating bansa. Masyado namumulis ka. Wala ba ito si Kuya? Kaya lang pala sinasabi mo kung kay VP Sara ay tukoy na kung sino yung gumawa sa kanya na nasa panganib yung kanyang buhay. Pero in fact, nakikita natin na nilaslas yung bihig niya. Tukoy na po kung sino ang gumawa na. Pero sa halip na yung suspect ang kakasuhan, ay yung biktima pa ang kinasuhan at kakasuhan ngayon. Kaya nga nagsapina, nasasabi mo lang na yung NBI ay nandun para taktin siya sa sapina dahil nga po sa kanyang tinuran, isiniwalat na papatayin yung tatlong yun. Na siya naman ang pinagbantaan at ilang pas na banta, ginawa na nga po talaga. So, ito pong nangyayari sa ngayon, reaction niyo po, panahon uli na siya po ang ginawan, siya pa ang kinasuhan at siya pa po ang dinakit. Ano po masasabi niyo to? Na siya na mismo ang biktima, siya pa ang kinasuhan at huli. Lobat na di ay. Gumawa sa kanya, hindi yun ang nakasuhan. So, yan po, nakita ko sa YouTube. Oy boss, magandang hapon. Bitaw. Boss, magandang hapon boss. Mga tropa natin, nandito pala eh. Bisaya good. Dapat, Sila ka PL, paanhin na po. kung bakit merong laslas Lobat na din kami. YouTube lang, YouTube. Ba, tagaasa mo. Di pulog. dahil ang limang sana Duterte. Sila ka PL, paanhin na po sila ka PL. Kung bakit siya merong sugat sa media. Napakita lang noon na merong nagtangkap magtuturo sa kanya, subalit hindi sila nagtagumpay. Sino kaya yung mga yon? Yun ay hindi pinahayag ni Ma'am Sara Duterte dahil nga po siya ay nagtitiwala sa Panginoong Diyos na hindi siya kapapahamak dahil nga po mahal na mahal siya ng mamayang Pilipino. Yun po ang nakapagtataka sa akin ngayon kung bakit kung sino ang nagmamahal sa bayan at mamamayan kung saan inaari nila ngayon. Kaya para sa akin, hindi makatarungan itong nangyayari ngayon sa ating bansa. Masyado na po nila tayo ino-oppress. Masyado na nila tayong pinugusapos. Kaya ito na po ang tamang panahon para tayo magsama-sama at magkaisa na labanan ang pag-o-oppress sa ating mga Pilipino, sa ating mga mamamayang Pilipino. Ito na po ang tamang pagkakataon. Hindi po tayo magkakakilala dito, pero nagkakaisa po tayo dahil sa isang panawagan na tama na, tigilan na ang pagpupolitika. At kung
maaari. Total, Pangulong BBM, hindi naman ikaw ang nasusunod sa pamamalakad ng ating bansa. Bumaba ka na lang, parang awa mo na. Parang awa mo na, bumaba ka na lang. Kasi, kaysa magkaroon ng malalang kaguluhan, bumaba ka na lang para matigil na ito. Dahil hindi mo naman kayang pahawakan ang bansa ng Pilipinas. Hindi mo kayang, wala kang decision making. Nagagamit ka lamang ng mga nasa paligid mo. Nagagamit ka ng baluslos. Kasi nga, wala kang alam magdesisyon. Kaya dapat, bumaba ka na lang. Pangulong BBM, kami po ay nakikiusap sa inyo na para matigil na itong kaguluhan na ito, bumaba na lamang po kayo para magkaroon ng kabutihan ng bansa natin. Kaya yung ating pong pangalawang Pangulo ay umalaw doon sa House of Congress sa Batasan Hills. Nung nagpunta po siya doon dahil nga po sumusuporta sa kanyang chief of staff, ang nangyari, doon na po siya naglaba. Pero nang naglalaba po siya dahil gabi yun, kaya yung ilaw, siyempre pagkagabi kailangan mo ng ilaw. Pero ang nangyari, hindi naman pagmamayani yan ng kung sinong tao kasi yung House of Congress isa pamahalaan, pera ng taong bayan yan. Ikalawang pinakamataas na posisyon, ang nangyari, naglalaba yung ating pangalawang Pangulo ay pinatayan ng ilaw, pati yung tubig ay pinatay na rin. Ano po ang reaksyon niyo patungkol po dito na ikalawang Pangulo pinakamataas, ikalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating bansa ay ginawan po ng basta ganun na lang. Ano po ang reaksyon niyo po patungkol dito po sa sabi? Ang masasabi ko sa ginawa nilang pagpatay ng kuryente, tanggal ng tubig, yan po ay isang mga abuso, isang pambabastos sa ating isa sa pangalawang Pangulo natin ay pinastos nila. Hindi po totoo ang katwiran nila na nagtitipid. Kung sila ay tunay na nagtitipid, tigilan na nila ang mga quantum investigation. Dahil yan po ay isang gastos din. Dahil bawat araw ng kanilang pag-iimbestiga dyan sa quantum, meron pong pondo yan. Meron pong lumalabas na pera na galing sa mamamayan. Kaya yung quantum na yan, tigilan na po yan. Wala pong silbi yan sa aming mamamayan na mga mahihirap na Pilipino. Wala po. Kaya yung ginawa nila sa ating pangalawang Pangulo na tinanggalan nila ng kuryente, yan po ay walang paggalang sila sa ating pangalawang Pangulo. Taas ang pambabastos, taas ang pagmamanipula. Masyado silang natatalo sa ating pangalawang Pangulo dahil mahal na mahal po ng mga mamayang Pilipino ang mga Duterte. Yan po ang katotohanan. Kaya maaga pa, dinedemoralize na nila, minawasak na nila ang pagkatao. Pero hindi po kami naniniwala. Kaya kami nandito para ipakita namin ang buong pusong pagmamahal namin sa mga politiko na nagmamahal din para sa bayan at mamamayan. Yan ang Duterte family. Kaya kung titignan natin yung kanilang laging pinaiimbestigahan para bagang wala ng ibang nasa posisyon na ang former past president at ang incumbent vice president ang kanilang lagi pinaiimbestigahan. Samantalang may pera doon sa PhilHealth, 90 billion, may 550 billion sa flood control project, meron pa sa SIS. Ang daming mga pondo na ito ang dapat hanapin kung nasaan ito. Pero ang kanilang hinaharas at laging pinaiimbestigahan ay ito lang dalawang opisina, yung ating former president, our beloved Tatay Digong, at yun po ang ating pinakamamahal din na VP Sara, ay parang silang dalawa lang. Wala na yata, ayan masasabi ko lang dinagdag ko. Tatanong ko din, pangalawang tanong, anong masasabi doon sa convicted na sa korte, nagbaba na ng desisyon, pero kung ano yung hatol ay hindi naman ipinapatupad patungkol dito kay Castro at saka kay Ocampo. So yan na po yung dalawang tanong ko ya, kung ano uli ang reaction at masasabi mo patungkol sa patuloy na ginagawang mga investigasyon na parang itong dalawa lang, ang past president at past vice president, at ulitin ko, ang pangalawa, pinabaan na ng desisyon ng hukom
Pero bakit hindi pinapatupad kung ano ang kanilang penalty patungkol doon sa desisyon ng korte? Ano pong reaction at masasabi mo doon? Actually, hindi naman po sila concerned sa pag-iimbestiga tungkol sa confidential fund. Yan po ay pamumulitika lamang. Dahil kung tutusin po, ang tunay at dapat na imbestigahan. Paano may balitan yan? Meron ba? Iba naman yung balitan yan. Dapat na inahalap kung bakit na may ganyan. Na dating bibiyay lamang ng tricycle. Kayo po Sa bagay. Meron pa daw, marami pa. Nagkakalaga ng Grabe yung pagmamahal mo talaga ba? May vision tayo sa iwasang Bonifacio pa lang. Di ba, nagtira ko yung logical lang po. Grabe yung pagmamahal po lahat What is yan. the real meaning of Salamat, Dam, ha? confidential? Pag sinabi mo kasi confidential, sekreto po yan. Hindi po dapat inahayag sa publiko. Dahil meron po yan pangalit sa mga tao. Dahil yung mga nagbibigay ng info sa kanila, at tulad yan sa mga generated cases, hindi po Kaya nga eh, talagang ano, importante. pero pinipilit po nila kung sino ang connection na related po sa paggamit daw ng intelligence plan o confidential plan. Bawal din po yung pagkukusin. Kaya nga po, confidential. Grabe tao sa Hindi po taas dapat ba? pinapakay. Kaya kung tutusin, sila po ang dapat pinasigahan. At kung tungkol dyan sa confidential plan, ang tanong ko po, sa malaking katanungan ko po, ang titilak po ba ang meron confidential plan? Paano naman po yung 25 tons Ay, boss. ng gold natin? The- Na inilabas nila na walang kadahilanan. Saan po Kaya nga eh. gagamitin ang pera na magbibenta Daw sila eh. 25 tons gold reserve?